Paano nga ba lalabanan ng takot sa nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Pilar sa ating durang. Sa kanyang panahon. Nay, pasensya na po. Hindi ko na matatapos ang pag-aalmusal ko. Sa San Fernando, Pampanga pa kasi yung event namin ngayon. Kaya medyo mahaba-haba ang magiging biyahe namin. Ganun ba? Mabuti pa. Baunin mo na lang yung natira mong tinapay. Para kapag nagutom ka, may makakain ka sa biyahe. Huwag na ho, Nay. Nabusog naman ako sa kinain ko eh. Isa pa, dadaanan ko pa si Brian sa kanila. Kaya kailangan, nasa biyahe na ako sa mga oras na to. Bakit ba kasi palagi ka nagmamadali ting may event ka? Sige na. Yung mga gamit mo, ayos na ba? Yung kakailanganin mo sa event, okay na ba? Baka may nakalimutan ka dyan, ha? Yung camera mo, yung mga extrang baterya, ha? Nandito na po lahat sa camera bag ko. Okay. Paano, Nay? Alis na ho ko. Sige, lumarga ka na. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Opo, Nay. Ako po ang bahala. Mabuti na lang, itong kotse mo ang ginamit natin. Dahil kung hindi, mahihirapan akong dalhin lahat ng mga gamit ko sa photoshoot. Lalo na yung printer. Medyo mabigat bitbitin yun eh. Mahirap nga kasi magmotorsiklo ngayon. Paano yung ulan eh? Oo nga eh. Delikado mabasa ang mga gamit natin. Lalo na, hindi biro halaga ng mga yun, ha? Kung susumahin nga, talo pa tayo sa pagod, no? Masyado kasing mababa ang singil natin sa mga kliyente natin. Pagkatapos, kung minsan, nakakatagpo pa tayo ng mga kliyenteng walang konsiderasyon na hindi tayo pakainin sa reception. Siguro nga. Passion na lang ang umiiral sa trabaho nating to, Brian. Masaya na tayo kapag nakapagpapasaya tayo ng mga tao. Maligaya na tayo nakikita ang magagandang resulta ng trabaho natin bilang work of art na rin. Madami-dami akong lilinisin dito, mga kala. Tignan mo nga naman ang taong yan. Wala na raw siyang nakalimutan. Ano itong eco bag na ito na naiwan dito sa sofa? Malamang importante yung mga gamit niya sa event ang laman nito. Kahit importante pang laman nito, paano pa niya mababalikan? Siguradong malayo na yung nabiyahe nila ng mga kasama niya. Teka nga, ano bang laman itong eco bag na ito? Matingnan nga. Payong ito ng babae, ha? May kasama pang panyo. Bango-bango. Nako, wag na wag kong matutuklasan na ng babae ka, Levi. Dahil kapag nagkatotoong kutob ko, matitikman mo ang aking galit. Isusumpa kita. Hindi ko nga ho alam kung kanino yung payong na yan. Ano? At yung panyo na yan na ipinagpipilitan yung itanong sa akin, Nay. Dalawa lang tayo sa bahay na ito, Levi. Ikaw ang madalas na labas-masok. Imposibleng hindi ikaw ang may dala ng payong at panyo na ito. Nay, bakit pa ayaw niyo akong paniwalaan? Nabababae ka na rin ba? Ha? Inuulit mo na rin ba ang pangit na kasaysayan ng tatay mo sa pagpapamilya? Ninanas mo ang buhay na walang kaayusan at katiwasayan dahil sa maling paraan ng pamumuhay ng tatay mo. Alam na alam mo ang hirap ng loob na naranasan natin noon.
Nay, alam niyong mahal na mahal ko ang mag-ina ko. Minsan panaginip, hindi ko magagawa yung ibinibintang niyo sa akin. Ganyan din ang tatay mo nun. Minsan hindi umamin sa ginawa niyang mga kasalanan. Ang masakit, nakamatayan na lang niyang hindi na ituwid isa man sa kanyang mga kasalanan. Ganun ba? Ganon din ba ang gusto mo mangyari sa buhay mo ngayon, Levi? Ang pasakitan ng iyong mag-ina. Ha? Ang mabuhay sila sa depresyon dahil lang sa pansarili mong kaligayahan. Ang inaalala ko lang, baka naman masobrahan ka ng pagod dyan sa patronage business mo na yan. Makaka-apekto sa magiging baby natin, Libby. Of course not, James. Natatagtag pa nga kamo ko. Ang sabi nga kasi, mainam daw sa isang buntis yung kumikilos-kilos para hindi mahirapang mga anak. Sa bagay, gusto ko rin namang nalilibang ka. Lalo na kapag nakasakay na ako sa barko. Basta't mag-iingat ka lang palagi sa mga kilos mo, ha? Oo, huwag ka mag-alala. Magaling yung kasama kong photographer at videographer sa mga naibok kong events. Ano ba? Oo, nakalalay sila lagi sa akin pala. Talaga? Oo. Abay, kailangan ipakilala mo sa akin yung dalawang yan para mapainom ko ng stateside na alak na binili ko pa nang dumaong kami sa port ng France. Ay, naku, tama-tama. Sasamahan ako bukas ni Levi sa sinasabi niyang toy store na mapagbibilang ko ng party product. Aha. So, obligado kang sumama para makilala mo sila. Ay, si Brian, tatawagan ko na lang. Great idea. At total, dahil sasakay na rin ako sa barko next week, parang despedida ko na rin. Iimbitahin natin sila sa isang dinner bukas. Ibig mo sabihin, di ka pa rin makakauwi bukas ng gabi dito sa Laguna? May naka-schedule pa kasi kaming event dito sa Manila hanggang Friday. Kaya siguro Sabado ng umaga. Oo. Miss na miss ka na namin ng anak mo. Promise. Babawi ako sa inyo pag uwi ko. Kakain tayo sa labas at ipapasyal ko kayo. Promise yan ah. O sige, basta mag-iingat ka dyan lagi. Kumusta na lang kay Inay? Tatawagan ko na lang kamo siya some other time. Okay. Sige. Sasabihin ko sa kanyang tumawag ka. Ingat kayo riyan. Bye. Tama na nga muna itong mga pinamili ko. Ang hirap magbuhat, ha? Sa susunod na araw na lang uli ako mag-grocery. Para Uy, teka. Parang si Levi yung pumasok na yun sa isang toy store. Oo, siya nga. May kasamang babaeng buntis. Ngayon mo sabihin, hindi totoo yung kutugpon ng bababae ka, Levi. Sino yung nakita kong buntis na inaalalayan mo papasok sa toy store doon sa mall? Mabuti pa siguro. Isama ko rito si Libby para maniwala kayo sa mga sinasabi ko sa inyo, Nay. Ay, nako. Huwag mong dadalhin dito babae na yun, ha? Ano na lang ang sasabihin sa akin ni Judy? Kinukonsente kita sa kalokohan mo? Sinira mong iwala ko sa'yo? Nay, Wala ka rin pinag-iba sa tatay mong namatay.
daw yung babaeng buntis na inalalayan ni Levi. Papasok sa toy store doon sa mall. Ay, ako nga po yun, Nay. Oh, Nagpasama po kasi ako kay Levy sa toy store na yon para po sa mga kinakailangan kong party needs para sa susunod po naming event. At ako naman po si James, ang asawa niya. Sinamahan po siya rito para kunin yung payong at panyo niya na hindi sinasadyang napasama sa mga gamit ni Levy na may isang makisakay siya sa kotse ng anak niyo. ha? Mag-asawa kayo? Naku, anak. Pasensya ka na. Kung masyado kong pinangunahan yung mga nakita ko. Ay, siyempre, hindi mo naman ako masisisi. Kung bakit ganoon na lang yung takot ko sa mga naglalaro agad sa isip ko. Nay, nauunawaan ko naman kayo eh. Pero ngayong maliwanag na sa inyo ang lahat, ha? Welcome na uli ako mag-stay rito kapag may event ako sa Maynila, ha? Ay, oo naman. Pero dadaan ka pa rin sa mga paalala ko, ha? Nanay mo ko. Kaya wala akong hangad. Alam mo ba na palagi mapabuti ka para sa pamilya mo. Dahil kung meron mang kauna-unang matutuwa sa pagiging isa mong mabuting haligi ng tahanan, yun ay walang iba, kundi ako. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. June Martin Legas.